Magandang araw mga kaibigan. Welcome muli sa Pinoy Mo TV, kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagtuturo ng mga aral para sa ating buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang klasikong pelikula na hindi lamang puno ng aksyon at drama, kundi nagdadala rin ng malalim na mensahe ng kapatawaran, pananampalataya, at pag-asa, ang Ben-Hur noong 2016. Isang kwento ng pagkakaibigan na nauwi sa paghihiganti, ng puot na pinukaw ng pagdurusa, at sa huli, ng pagpapatawad na nagbigay ng tunay na kalayaan. Kung gusto mong malaman kung paano ang isang prinsipe na puno ng galit at pagkamuhi ay natutong magpatawad at bumalik sa Diyos, huwag kang bibitiw, dahil tiyak na mapupulutan mo ito ng maraming aral. Si Judah Ben-Hur ay isang prinsipe ng mga Hudyo na namumuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang ampon na kapatid, si Mesala. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, si Judah ay isang Hudyo at si Mesala ay isang Romanong ulila na tinanggap ng pamilya ni Judah. Matibay ang kanilang pagkakaibigan. Magkasama silang lumaki, nagbahagi ng mga alaala at nangakong magiging magkaibigan habang buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang matibay na samahan, unti-unting nagkaroon ng bitak ang kanilang relasyon. Nagsimula ang pagkakaiba ng kanilang mga landas nang umalis si Mesala upang sumali sa Roman Army. Sa mga taong lumipas, naging matagumpay si Mesala at umuwi bilang isang tanyag na opisyal ng Roma, punong-puno ng mga medalya at parangal. Pero sa kanyang pagbabalik, dala niya ang bigat ng kapangyarihang Romano sa Jerusalem. Ngayon, bilang opisyal, may misyon si Mesala, pigilan ang anumang mga rebelyon, lalo na mula sa mga Ziyalot, mga Hudyo na tutol sa pamamahala ng Roma. 3 taon ang lumipas mula nang umalis si Mesala, at nag-asawa na si Judah ng kanyang minamahal na si Esther, ang dating alipin ng kanilang pamilya. Ngunit sa pagbabalik ni Mesala, nadama ni Judah ang malamig na agwat sa kanilang pagkakaibigan. Iba na si Mesala. Mas matindi ang kanyang paniniwala sa pamahalaang Romano, at hindi niya alintana ang damdamin ng mga Hudyo. Sinubukan ni Mesala na kumbinsihin si Judah na maging espiya para sa Roma at magbigay ng impormasyon tungkol sa mga Hudyo na nagbabalak mag-aklas. Ang bagong gobernador na si Pontius Pilate ay parating, sabi ni Mesala, at ayaw kong magkaroon ng gulo. Pero si Judah, sa kanyang puso, ay hindi kayang ipagkanulo ang kanyang bayan. Kaya't sa halip na maging espiya, pinili niyang magpakumbaba at magbigay ng mahinahong sagot, sabay pangakong kakausapin niya ang mga tao upang maiwasan ang kaguluhan. Dumating ang araw ng parada ni Pilate sa Jerusalem. Ang mga kalye ay puno ng mga sundalong Romano at mga nagmamasid na Hudyo. Sa isang iglap, isang batang Ziyalot na nagngangalang Dismas, na tinulungan ni Judah dati, ay nagtangka ng pagpatay kay Pilate gamit ang pana. Mula sa balkon ng bahay ni Judah, nagbitaw si Dismas ng pana, pero sumablay. Sa isang iglap, sumiklab ang kaguluhan. Agad na sinalakay ng mga Romano ang tahanan ni Judah, naghahanap ng nagkasala. Ang tensyon ay tumindi nang pilit silang pinapagtapat kung sino ang gumawa ng krimen. Pero sa kabila ng panganib sa buhay ng kanyang pamilya, hindi itinuro ni Judah si Dismas. Bagkus, inako niya ang buong kasalanan. Dahil dito, siya at ang kanyang pamilya ay hinuli. Ang kanyang ina at kapatid na si Tirza ay hinatulan ng pagpapako sa krus, isang mabigat at brutal na parusa sa mga nag-aklas laban sa Roma. Habang dinala si Judah sa bangka ng mga aliping Romano, halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang kalbaryo, nakasalubong niya si Jesus. Sa isang simpleng eksena, binigyan siya ni Jesus ng tubig, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Judah ang isang kakaibang kapayapaan na nagbigay ng bagong lakas sa kanya upang labanan ang kanyang kapalaran. 5 taon siyang nagtiis ng hirap bilang isang rower sa mga Roman galley, itinutulak ng puot at pagnanais ng paghihiganti kay Mesala. Habang umuusad ang kwento, nasaksihan natin ang masakit na mga labanan sa dagat, kung saan halos mamatay si Ben-Hur sa gitna ng malalakas na alon at putukan ng mga kanyon. Sa isang matinding engkwentro, sinalakay ng mga rebelde ang barko ng mga Romano. Sa gitna ng labanan, nasira ang gali ni Judah, ngunit sa tulong ng isang milagro, nakatakas siya sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang piraso ng sirang barko. Nasa gilid na siya ng kamatayan nang itapon siya ng dagat sa dalampasigan.
Dito, natagpuan siya ni Sheikh Ilderim, isang kilalang mangangalakal na may mga lahi ng pinakamabilis na mga kabayo. Si Ben-Hur, na halos wala ng pag-asa, ay nagbigay ng kanyang natitirang lakas upang kumbinsihin si Ilderim na huwag siyang ipagkanulo sa mga Romano. Sa halip, itinuro niya kay Ilderim kung paano alagaan ang kanyang mga kabayo, na agad nitong ipinahanga ang Sheikh. Dahil dito, itinuro ni Ilderim kay Ben-Hur ang sining ng pag-aandar ng chariot. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok ng lakas, tapang, at determinasyon. Sa mga pagsasanay ni Ben-Hur, nararamdaman natin ang lumalakas na pagnanasa niyang maghiganti kay Messala, na ngayon ay isang kampiyon ng karera ng chariot. Sa gitna ng mga bagong tensyon sa Jerusalem, si Ben-Hur ay naghanda para sa huling pagsubok, ang malaking karera ng chariot kung saan maghaharap sila ni Messala. Ang araw ng karera ay puno ng puot at pananabik. Si Messala, na puno ng galit at tiwala sa sarili, ay nagplano ng maruruming taktika upang masiguro ang kanyang tagumpay. Ngunit si Ben-Hur, na sinunod ang payo ni Ilderim, ay nagpigil at naghintay ng tamang sandali. Sa bawat lap ng karera, ramdam ang tensyon. Sinubukan ni Messala na gibain ang chariot ni Ben-Hur gamit ang kanyang kabayo, ngunit sa huling mga lap, nagtagumpay si Ben-Hur sa paggamit ng kanyang bilis at talino. Ang karera ay nauwi sa isang marahas na banggaan. Nawasak ang chariot ni Messala, at siya'y tinapakan ng mga kabayo, iniwan siyang halos walang buhay. Si Ben-Hur ang nanalo, ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya naramdaman ang kaligayahan. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng galit at puot. Ngunit sa pagkamatay ni Jesus, isang milagro ang naganap, gumaling ang kanyang ina at kapatid sa kanilang ketong. Sa wakas, natutunan ni Ben-Hur ang tunay na kapatawaran at pakikipagkasundo. Pinalayan niya ang kanyang sarili mula sa galit at, sa wakas, nagkaayos sila ni Messala. Sa wakas, natutunan ni Judah Ben-Hur na ang paghihiganti ay hindi kailanman nagdadala ng kapayapaan. Ang kapatawaran at pagpapakumbaba lamang ang nagbibigay ng tunay na kalayaan sa ating puso at kaluluwa. Ang pelikulang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa kalalim ang galit o sakit, palaging may pag-asa para sa pagpapatawad at pagbabago. Katulad ni Judah, maaari tayong makatagpo ng tunay na kalayaan kapag natutunan nating pakawalan ang puot at yakapin ang kapatawaran. Ang kwento ng Ben-Hur ay isang paalala sa ating lahat na ang kapatawaran ay isang malakas na sandata laban sa puot at galit. Sa mundo natin ngayon, napakaraming hidwaan at pagkakahati-hati, ngunit laging may pagkakataon para magkasundo at maghilom. Tulad ni Judah, maaaring dumating ang panahon na mababalot tayo ng galit, ngunit sa biyaya ng Diyos, palagi tayong may pagkakataon na baguhin ang ating mga puso at magpatawad. Kaya't huwag tayong magpadala sa paghihiganti at puot. Sa halip, piliin natin ang landas ng kapayapaan at pagmamahal, dahil ito ang tunay na mensahe ng Diyos para sa sangkatauhan. Kung nagustuhan niyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Mo TV, at pindutin ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang ating susunod na mga episode. At para sa lahat ng nanonood, anong bahagi ng kwento ni Judah Ben-Hur ang pinakanakapukaw sa inyo? Ano ang mensaheng naiwan sa inyo ng pelikulang ito? I-share ang inyong mga opinyon at komento sa ibaba dahil gusto kong marinig ang inyong mga pananaw. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli mga kaibigan.